Good morning, Panginoong Diyos, Ama, Diyos, Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po at muli ako inyong pinahintulutan na magpayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid upang nang sa ganon ay sila man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Samot dalangin ko, Ama, gabayan nawa ako ng banal na Espiritu Santo sa aking pagpapahayag, sapagkat alam niyo naman po na ako'y walang nalalaman at isang mangmang kung mananangan lamang ako sa aking sariling karunungan. Ngunit umaasa po ako sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Lord God. Hinihingi ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong bugtong anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na magmuling maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus upang nang sa ganon lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas sa atin sa kasalanan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, brothers and sisters, ay may share lang po ako sa inyo. Last week, I think September 5, isang umaga po ay nakita ko po sa isang social platform yung mga ginagawa ng mga tao na nasa sanlibutan pa. So ginaya ko po yun at gumawa po ako ng mga content, and then natuwa po ako sapagkat sa bawat gawa ko ng content ay marami pong nagpapalo every minute. Sa tuwing bubuksan ko ang Facebook, yung aking social platform, ay marami po ang nagpapalo. Ginawa ko po yon hanggang 3 days. Nung unang araw, may mga nagko-comment, maganda yung comment. Pangalawang araw, maganda pa rin. Ngunit meron na rin nagko-comment ng hindi maganda. Ngunit sa bawat hindi magandang comment doon sa aking ginagawang content, ay ginagawa kong inspiration or basihan upang lalo ko pang pag-igian yung aking ginagawang content upang nang sa ganon ay ma-encourage ko yung mga taong makakapanood na mag-follow, mag-like, or mag-share. So, natutuwa ako hanggang sa pangatlong araw, marami ang nagpapalo sa akin. Marami ang nagko-comment ng maganda at meron din naman hindi maganda. So, ginagawa ko ang bawat comment na hindi maganda ay ginagawa kong motivation upang pagandahin ko pa yung content na aking ginagawa. Hanggang doon sa umabot ng September 7, marami ang nagpapalo. Sa bawat pagpapalo ko doon sa mga tao na kaparehas kong gumagawa ng content, ay sa bawat 10 na pinapalo ko, marami ang bumabalik. Nagpapalo rin sila sa akin. So, natuwa ako. Parang doon na nabuhos yung atensyon ko. Nawala na ako sa gawain ng ang pag-iisip ko ay nawala na sa gawain ng ginagawa ko sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. So dumating ang gabi noong September 7, brothers and sisters. Tuwang-tuwa ako habang tinitingnan ko yung platform na aking pinagsisendan nung aking content, sapagkat marami ang nagpapalo, marami ang nagko-comment. So, around 7:30 or around 7:30 to 8:30, habang marami ang nag-ano doon sa notification na nagpapalo, minsan 2, 3, or 4, ganyan. So, tuwang-tuwa ako. Nawala na sa akin yung focus nung paggawa ko nung mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid.
Pagdating ng 7:30 hanggang 8:30, biglang nawala yung aking account na yun doon sa social media na yun, sa platform na yun na aking ginagamit. So, nasad ako. Kasi sabi ko, sayang, marami na akong followers and marami na rin nagko-comment and nag-share doon sa content na aking ginagawa. Nasad ako nung nawala na yung platform na yan. Biglang nawala yung account ko. Nahack, I don't know kung anong nangyari. So, nagpasalamat ako sa banal na Espiritu sapagkat siya talagang nariyan lagi upang tayo'y aliwin. Para akong bata na inakbayan na huwag mo nang isipin yan sapagkat hindi yan yung tinatahak mong buhay. Hindi yan makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ipagpatuloy mo kung ano yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos na karunungan. So, hindi ko pa rin maano yung sarili ko. Siyempre, nasad ako dahil marami na akong followers. Tuwang-tuwa ako brothers and sisters. Ganyan naman tayo, siyempre, pagka marami tayong marami tayong natatanggap, tuwang-tuwa tayo. Ngunit napakabuti ng Diyos na ayaw niya tayong mapahamak sapagkat ang gawang yun ay gawa ng tao na nananaham pa sa sanlibutan. Wala pa sa kanyang banal na Espiritu. Hindi ako linubayan ng banal na Espiritu. Lagi niyang ipinaalala na bakit nung araw wala namang ganyan, wala namang mga social media na yan, bakit nabuhay ka hanggang ngayon? Sabi sa akin ng ganun. So, hanggang sa unti-unti na nawawala na yung pagiging sad ko doon sa nangyari doon sa platform na or sa account kong yun. Ang sabi sa akin ng banal na Espiritu Santo, basahin mo yung sa Efeso. Sabi niya ganyan, kung ano ang itinuturo ng Panginoon doon. So, pinuntahan ko. Narito po, brothers and sisters, kung ano ang sabi ng banal na Espiritu sa akin, basahin ko raw yung sa Efeso chapter 4, verse 20 hanggang 24. Pakinggan po ninyo. Ito'y totohanan po itong isinishare ko sa inyo. Sapagkat hindi po kapag tayo'y tinawag na ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, dapat i-focus pala natin ang atensyon natin sa Kanya. Kung talagang napakinggan na natin ang mabuting balita ng Panginoon, dapat ang atensyon natin ay laging nasa Kanya. Sapagkat ang Diyos may mapanibughuin. Ayaw niya ng may kahati. Kaya ang sabi ng banal na Espiritu sa akin, basahin mo yung sa Efeso. Sabi niya sa akin, narito po ang laman ng ito po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Tunghayan po natin, brothers and sisters. So, pakinggan po. Ang sabi po dito, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang kita. Sapagkat yung ginagawa ko po, brothers and sisters, ng paggawa ng content, ay ang pita po ng laman yan Ayan po ang pita ng laman natin na ating sinusunod, udyok ng banal ng masamang espiritu. Kapag nga po, kung talagang namumuhay na tayo sa Diyos, kung talagang ang espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, na dapat mamuhay tayo
ayon sa Espiritu na ipinagkaloob sa atin. So ito po ang sinabi sa akin. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. So ito po ang unang-unang pinaalala sa akin ng Espiritu, ng banal na Espiritu. Sapagkat kung hindi banal ito, brothers and sisters, hindi ito ang sasabihin sa akin. Ang sasabihin sa akin, sige pagpatuloy mo yan dahil kikita ka dyan. Ganon po ang masamang espiritu, ang udyok lagi niyan, laging makasanlibutan. Ngunit ano ang sabi ng banal na Espiritu sa akin? Kung talagang napakinggan mo ang salita ng Diyos, kung talagang nakapakinig ka ng aral ni Kristo, sumunod tayo sa Kanya. So ayan po, hanggang sa nawala po sa akin yung pagiging sad ko, napalitan, patuloy akong kinakausap ng banal na Espiritu. Kapagkat yun po ang layunin, yun po ang nais ng banal na Espiritu sa atin na tayo'y aliwin niya kapag tayo'y nalulungkot. Ayan po ang gawain ng banal na Espiritu. Hindi po aliw ng sanlibutan, kapagkat iba po ang pang-aaliw ng sanlibutan ng masamang espiritu. Kapagkat aaliwin ka muna niyon, maganda ang iaalak sa iyo. Ngunit after a while, may ibang paraan yon, may ibang ipagkikiusap na naman sa iyo hanggang sa mapahamak ka. Ngunit ang banal na Espiritu, kapag nangusap sa iyo, tuloy-tuloy yon na magandang sasabihin sa iyo. Katulad nung nangyari sa akin, brothers and sisters. Instead na masad ako, naging maligaya ako sa pamagitan ng pag-aaliw sa akin ng banal na Espiritu, sa pamagitan ng mabuting balitang ito na itinuro niya sa akin. At ito naman ay i-share mo sa iyong mga kapatid upang nang sa ganon ay matutuloy sila na hindi lamang kilalanin natin ang Diyos sa pamagitan ng salita, kung hindi sa buhay natin at sa puso natin. At ito'y dapat nakikita sa atin mga gawa. Ayan po, patuloy akong inaalayon yun. So ang sabi ng pangalawa niya, mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Di ba? Kung naliwanagan na tayo, bakit pa tayo maniniwala doon sa kadiliman? Bakit pa tayo gagawa doon sa kadiliman? Di sa liwanag na tayo. At least doon may buhay na walang hanggan sa liwanag. Hindi tayo mapapahamak doon. So, itinuro na naman niya ako sa... Basahin mo ika uli yung sa Efeso chapter 5 verse 6 hanggang 11. Ang sabi po niya, tinuro po sa akin, huwag kayong padaya sa pamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. O kung nangutluwiran pa ako at that time, edi wala, pababayaan ako ng banal na Espiritu. Hindi na ako nung kakausapin, sapagkat ang katuwiran ko baka kumita ako dito kasi pang sanlibutan yun yung pita ng laman na hindi natin matanggap, na hindi natin maalis. Kasi lagi tayong inuudyokan ng masamang espiritu Udyokan muna tayo niyan, maganda. But after a while, ayan, magbibigay na ng ano yan, ng kumbaga, gagawin mo upang malinlang kanya. Kaya't huwag na kayong makikisangkot. Ayan po, huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon.
mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Di ba, brothers and sisters? So kung patuloy akong lalakad doon sa ginagawa kong yun, mapapahamak ako doon, brothers and sisters. Sapagkat gawa ng hindi ko po sa sinasabing na ang social media po ang gawa ng masama. Yung mga gumagawa po noon, yun po yung kaya po nagiging masama yung hindi magagandang content or pandaraya, katulad nung ginawa ko nung nakaraan, nung September 5 hanggang 7. So, dinadaya ko ang publiko sapagkat gumagawa ako ng mga bagay na pangsanlibutan. Ganun po. Maganda po ang social media actually. Talagang napakalaki po ang tutulong sa atin ito. Unlike nung nakaraan, nung mga nakaraang panahon na telegrama lang noon, abutan ng 1 linggo bago dumating o 1 buwan bago dumating doon sa taong gusto mong padalhan. Ngayon seconds lang nandun na, pag send mo nandun na kaagad. So maganda po, maganda. Kaya nga lang nasa gumagamit po noon, nandun po ang problema noon, kapagkat minsan hindi nakaaya-aya ay ginagawa pa rin nila at hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat alam naman natin kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang binubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at sa kanilang mga gawa. So ayan po, napakaganda po, brothers and sisters. Ngunit kung ako'y nagmatigas doon sa ginagawa kong yun at patuloy kong pinagsiksikan yung ginagawa kong yun, malamang at malamang mapapahamak ako, hindi maglalaon. Ganun po. Kasi kumbaga, inililigtas tayo ng banal na espiritu. Pinapaalalahanan tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. Lalong-lalo na kung tayo'y naglilingkod na sa Diyos, kung tayo'y nakatanggap na ng mabuting balita ng Panginoon, magpatuloy tayo. Kung saan tayo tinawag, kung sa paglilingkod, maglingkod tayo ng tapat. Kung doon sa pag-aabuloy, mag-abuloy tayo ng buong katapatan at buong puso. Hindi yung pagkatapos natin magbigay, pagsisisihan natin, sayang, wala na akong pamasahe, hindi ko na sana ibinigay. So hindi po kalugod-lugod yan sa Diyos. Sapagkat ang kalugod-lugod sa Diyos ay nagmumula sa puso natin na ating pagbibigay. Ganyan po. Kaya kung tayo'y naglilingkod na sa Diyos, maglingkod tayo ng buong puso, hindi yung kalahati lang. Sapagkat mapapahamak yung kalahating katawan natin, hindi maaari po yun, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos ay buo. Buo tayong maligtas. Sapagkat buo tayong ginawa niya, buo tayong binigyan ng buhay, dapat buo rin tayong babalik sa Kanya. So pinagpatuloy ko hanggang sa ganon din po ang talagang hindi lamang sa salita, brothers and sisters, kundi hindi gawin natin sa pamagitan ng gawa na naayon or yung naayon sa kalooban natin and yung kalugod-lugod sa Diyos. Ipakita natin sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaya nga ang sabi ni Juan nung siya'y nangangaral, sabi niya, ipakita ninyo sa pamagitan ng pamumuhay ang pagsisisi ninyo. Sabi po ng ganyan ni Juan. So tingnan natin, brothers and sisters, sa aklat ni Mateo, chapter 3, verse 7 hanggang 9.
Ang sabi po dito ni Juan Bautista nung siya'y nangangaral sa ilang, sapagkat siya yung sugo ng Diyos na mauna sa Panginoong Hesus nung bagong pagdating ng Panginoong Hesus sa sanlibutan noon, nung siya'y bumaba na, si Juan Bautista na nagbabautismo noon sa ilog ng Jordan. So ang sabi ng ni Juan Bautista, sabi niya, ngunit nung makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ayan po, hindi lamang po sa bibig, kung hindi sa puso, sa ating pamumuhay. Ipakita natin na tayo'y nagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi lamang nagsisisi na ako But after ilang segundo, bumalik na naman doon sa gawain. So hindi po kalugod-lugod yan, brothers and sisters sa Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ni Juan Bautista, ipakita ninyo sa inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Sabi niya, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ganyan po ang Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na ganyan yung magagawa natin. Kailangan ipakita natin sa pamagitan ng ating pamumuhay. Katulad sa akin, nangangaral nga ako ng salita ng Diyos. Huwag kayong magnanakaw, ngunit ako na may nagnanakaw. So anong kabuluhan doon sa pagsasalita ko? Huwag kayong mga api, ngunit ako naman kaliwat kanan ang pang-aapi ko sa aking mga kapatid. Pati yung mga kapatid natin na may hina, aapihin ko. Walang kabuluhan ang pangangaral ko. Para lang akong batingaw na tumatagingting. Walang kabuluhan, wala akong matatanggap na gantimpala mula sa langit. Kung katulad ng mga eskriba at mga pariseo. Ang mga eskriba at mga pariseo, sila yung pinagkatiwalaan ng salita ni Moises noon, yung mga salita ni Moises at ang mga propeta, na sila yung magpapaliwanag doon sa mga tao kung ano yung dapat nilang gawin, ano ang ibig sabihin. Ngunit ano ang sabi? Hindi nila ginagawa. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, sundin ninyo ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyo silang gagayahin. Sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang ipinangangaral. Sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ganyan po yung mga pariseo. So ganyan din ang mangyayari sa akin, brothers and sisters. Kung ako ay magngangawa lang, ngunit hindi naman makikita sa pamagitan ng pamumuhay ko, useless. Para lang akong batingaw, tumatagingting. Wala akong hihintayin na gantimpala mula sa langit. Actually, ang nangaral ng salita ng Diyos, hindi po naghihintay ng parangal ng tao. Ang Diyos po ang magpaparangal sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ang mga tao. Walang propeta na kinikilala sa sariling lugar o bayan. Ganyan po, kailangan natin, ipakita natin sa ating pamumuhay. Hindi lamang sa gawa, hindi lamang sa ngawa, kung hindi sa gawa, sa pamumuhay natin, pakita natin na tayo'y nagsisisi, na tayo'y nagbagong buhay. So, ganyan po, brothers and sisters. So,
Kapag mananatili tayo, brothers and sisters, kung tayo'y tinawag na, napakinggan na natin ang mabuting balita, tayo'y sumusunod na sa tuntunin ng Diyos, sa aral ng Diyos, huwag na natin iiwan, huwag na natin tatalikdan yun kung ano ang ipinagkaloob sa atin. Kung ipinagkaloob sa atin ang Espiritu ay makinig ng salita ng Diyos, makinig tayo ng buong puso, buong isip. I-focus natin ang ating pamumuhay sa pakikinig o pagsasaliksik ng salita ng Diyos upang nang sa ganon ay lalo nating maintindihan kung ano nga ba yung mga salita ng Diyos, ano nga ba ang katotohanan, sapagkat ituturo po sa atin ito ng Diyos kung ano yung katotohanan. Ganon din po ang nangyari sa akin. Dati hindi naman ako marunong nito eh. Hindi ko nga pinapansin dati ang Biblia eh. Dinadala ko lang noon nung ako nasa Manila, umati ng prayer meeting doon sa El Shaddai. Dinadala ko, may bit akong Biblia. Hindi ko naman alam ang laman. Alam kong basahin, pero hindi ko alam ang ibig sabihin. So ganyan po tayo, ibibigay ng Diyos ang karunungan, katalinuhan, sapagkat nagmumula sa kanyang karunungan. Sapagkat iba po ang karunungan ng Diyos kaysa sa karunungan ng sanlibutan. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ay kapahamakan ang pupuntahan natin. Ngunit kung karunungan ng Diyos at katalinuhan ng Diyos ang ating lalakaran, buhay na walang hanggan, ang ating lalakaran, ang ating pupuntahan. So, kung kinakaibigan natin, brothers and sisters, ang gawa ng sanlibutan, or kinakaibigan natin ang sanlibutan, tayo'y kaaway ng Diyos. Sapagkat ayaw niya ng mga gawang sanlibutan. Sapagkat ang Diyos nga panibughuin. Ang gusto niya, sa Kanya lang tayo sasamba. Siya ang pupurihin natin magpakailanman. Sapagkat Siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagligtas sa atin sa tiyak na kamatayan. Nilinis niya tayo, kaya hindi na tayo dapat bumabalik sa maruming paggawa. Sa mga sanlibutan, makasanlibutang mga gawa, kapagkat yan ay marumi, kapagkat kaaway tayo ng Diyos kung iibigin natin ang sanlibutan. So tingnan natin, brothers and sisters, sa aklat ni Santiago chapter 4, verse 3 hanggang 8. Narito po ang sabi po sa aklat ni Santiago. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ayan po, marami po sa atin ang ganyan. Minsan, hihingi, pambili ng damit, pambili ng sapatos, pambili ng kung ano-ano sa katawan. So, hindi sa atin ipagkakaloob niyan, brothers and sisters. Hingiin natin ang karunungan, ura mismo ipagkakaloob sa atin. Karunungan na nagmumula sa Diyos, sapagkat marami ang Diyos niyan. Nasa Kanya lahat ang karunungan. Ayan ang ingin natin, agad-agad ipagkakaloob niya sa atin yan. Lalo na yung kagalingan kung tayo'y may mga karamdaman. Ang sabi nga niya, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang
nagnanais sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Ayan po. So, kung kakaibigan, kung kakaano po ba itong mga sanlibutan, mga gawa ng sanlibutan? Ito po yung may minimithi tayo na gagawa tayo ng kasamaan upang makamtan natin ang ating minimithi. Yan po yung mga gawang sanlibutan. Pita ng laman, udyok ng masamang espiritu. Ayan po, nagkasama-sama yan. At saka yung sanlibutan. Ang gawa ng sanlibutan ay laging masama yan. Ngunit ang gawa ng banal na espiritu at makalangit ay banal. Ayan po, lagi natin tatandaan, kapag kinaibigan natin ang sanlibutan, tayo'y kaaway ng Diyos. Halimbawa, niyakap mo yung pagiging lasenggo mo, kinakaaway mo ang Diyos, sapagkat hindi dapat nating sirain ang templo ng Diyos, sapagkat ang katawan natin ay templo ng Diyos, tahanan ng Diyos. Sa atin nananahan ang banal na espiritu, sa atin nananahan ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus doon sa John 14, ang sabi niya, ang tumutupad sa aking mga salita ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at kami ay sa Kanya at mananahan sa Kanya. So hindi dapat natin, brothers and sisters, sirain ang templo ng Diyos. Ang ating katawan ay templo ng Diyos yan. Sa atin mananahan kung tayo'y maiging banal, or kung tayo'y susunod or mananahan sa Kanyang mga salita. Ngunit kung magpapatuloy tayo sa sanlibutan, kakaibiganin natin ang sanlibutan, wala po, hindi tayo pananahanan ng banal na espiritu, sapagkat lalayuan tayo noon. Kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin, at ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Kita nyo na, brothers and sisters? Ngunit paano tayo paghaharian ng banal na espiritu kung mga gawa natin ay makasanlibutan? Sumasamba nga tayo sa Diyos. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ngunit ang laman ng isip natin, paano kaya kung makakapagnakaw mamayang gabi? Magbe-birthday pa naman yung aking unikaiha. Wala akong panghanda. So, paano mananahan sa atin ng Espiritu doon? Ang sama ng iniisip natin. Di ba? Paano ko kaya magagantihan niyang kalaban ko? Di ba? Marami sa atin ng ganyan. Umaatin na tayo, nagsisimba na tayo, umaatin tayo sa mga prayer meeting, pero ang isip natin puno ng kasamaan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, kayong mga nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong puso. Hindi tayo makakapagsinungaling sa Diyos. Hindi tayo makapaglilihim sa Diyos, sapagkat alam niya ang bawat balak natin, ang bawat isipin natin, alam ng Diyos. Hindi pa natin binabalak, hindi pa natin iniisip, alam na niya, sapagkat siya ang lumikha sa atin, siya ang nagbigay sa atin ng buhay.
Kaya hindi tayo makakapagsinungaling. Kaya kung kinaibigan natin ang sanlibutan, kaaway tayo ng Diyos. Yan lagi natin tatandaan, brothers and sisters. Hindi porkit magsisimba tayo, umatin tayo ng mga prayer meeting, o nagkukwintas tayo ng mga rosaryo. Kay laki-laki pa ng mga rosaryo. Parang kadena eh. Walang mapapala sa atin yan, brothers and sisters. Niluloko lang natin ang ating mga sarili. Anong magagawa ng rosaryong yan? Itatali lang niya sa atin, liig yan. Pagka hindi tayo nagbago, yan ang gagamitin sa atin upang puksain tayo ng Diyos. Kung hindi tayo magbabago ng pananaw or pag-iisip. Kaya napakaganda, brothers and sisters, yung naging inspirasyon ko nitong linggong ito. Napakaganda ang itinuro sa akin ng banal na Espiritu, sapagkat lahat ay tumpak. Ayan po. So ang sabi pa dito, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Sorry. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So yan po mga brothers and sisters. Napakaganda ng aral na natutunan ko doon sa pagsapi ko doon sa mga gawang sanlibutan. So talagang napakabuti ng Diyos na iniligtas ako doon. Kasi tuwang-tuwa na ako, marami na akong followers eh. Makikita na ako eh. Ngunit sabi ng Diyos, ano ka? Inalis na kita diyan, inilayo na kita, bakit nagpupumilit ka pa rin diyan? Ito ang gagawin ko. Isang idlap lang, brothers and sisters, nawala yung aking account doon sa social media platform na yun na aking ginagawaan. So, nasad ako, siyempre, marami na followers eh. Marami nagko-comment, magaganda, mga positive comment. Although may mga negative din, pero siyempre, yung ginagawa kong motivation, sabi ko, lalo ka pang pag-iigian. Sabi sa akin ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, aalisin ko na sa'yo yan. So biglang nawala. Ang sabi lang, parang nag-offer doon sa screen ng cellphone ko, this is last season. Yung ba yun? O kung hindi ako nagkakamali. Ganon, brothers and sisters. Sabagat napakabilis, parang bula. Biglang nag-black out yung social media na, yung platform na yon. So siyempre, nasad. Pero, ang laki ng pasalamat ko sa Diyos sapagkat itinuwid niya ako. Sabi niya, hangal, ngayon din alisin ko na sa iyo yan. Ganyan tayo, brothers and sisters. Pagka nanatili tayo sa sanlibutan, sabihin ng Diyos, hangal, hanggang diyan ka na lang. hindi ka na makakalayo. So, magandang aral, brothers and sisters. Isa buhay natin ang magandang aral ng Panginoon. Lagi. Sapagkat hindi tayo ipapabahamak ng banal na Espiritu. Sapagkat sinugo ng Ama, nagmumula sa Ama, isinugo ng Panginoon na siyang gagabay sa atin, ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat narito ang pangako ng banal na Espiritu Santo, ang pangako ng Panginoong Jesus, tungkol sa banal na Espiritu Santo.
So tingnan natin dito, brothers and sisters, sa John 14:21 hanggang 27. Sapagkat pinangakuan tayo na siya ang gagabay sa atin, ang banal na Espiritu Santo. So kapag nangusap sa atin ang banal na Espiritu Santo, i-grab na kaagad natin, i-accept natin sa buhay natin at sundin natin upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Po, mga brothers and sisters, magandang balita. Ano po ang pangako sa atin ng banal na Espiritu? Na siya naman ang nangungusap sa akin. Talagang para akong bata na tinatapik-tapik sa balikat nung nasasad ako. Sabi niya, huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Sabi niya ganon. Magpuri ka sa Diyos kapag nangyari sa iyo yan. Sapagkat itinutuwid tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo'y mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. So, ganyan tayo, brothers and sisters. Dapat natin pakinggan ang banal na Espiritu. Hindi yung pakikinggan natin yung ingay ng sanlibutan. So, tingnan natin, brothers and sisters, dito sa aklat ni Juan, chapter 14, verse 21 hanggang 27. Jesus said, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusan magpapakilala sa kanya. So ayan po. Kapag tinutupad natin ang kanyang mga utos, iniibig natin ang Panginoong Hesus at siya'y magpapakilala, ibigin tayo ng Ama. Ayan po. Iibigin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sabi po ni Judas, hindi po yung Iscariote, sapagkat yung si Iscariote, yun yung nagkanulo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang naririnig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ayan po, dapat huwag tayong matatakot na iwan yung mga gawang sanlibutan. Huwag tayong matatakot na lumayo sa masama o lumayo sa kasalanan. Dapat maging malakas, maging matapang tayo na labanan ang gawa ng dyablo. Maging matapang tayo na lumayo sa kasamaan sa gawa ng sanlibutan. Ayan po, napapakinggan po ninyo ang mabubuting iniwan sa atin ng Panginoong Hesus, ang kanyang mabuting salita, ang kanyang mabuting balita para sa atin upang maligtas po tayo at hindi po tayo mapahamak
Hindi po tayo basta-bastang maniniwala sa mga sabi-sabi. Kaya po, ayan po ang dahilan. Kaya po, binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng mga halimbawa na dapat nating gawin sapagkat tayo ang naiwan dito sa sanlibutan ito. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito, ang lahat ng nasusulat dito sa banal na kasulatan yan, ay mangyayari po yan. Kaya binigyan tayo ng halimbawa upang maging matatag tayo sa pagdating ng mga pagsubok, mga suliranin at mapaglabanan natin. Ayan po mga brothers and sisters. Kaya dapat ang pakikinggan natin ay ang salita ng Diyos, hindi salita ng sanlibutan. Pagkat yan ang nais ng Diyos Ama na maligtas tayo. Ayaw niya na tayo'y mapahamak. Kaya ginagamit ng Panginoong Hesus ang banal na Espiritu upang siya ang mangusap sa atin. Upang mahiparating ng Panginoong Hesus ang kanyang saloobin para sa atin upang tayo'y maligtas. Ganyan po, brothers and sisters. Kapag alam na natin na sa atin ang banal na Espiritu, alam na natin ang mga kaloob nito. Dapat natin pagyamanin ang mga kaloob ng banal na Espiritu. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kung ipinagkaloob sa atin ang karunungan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, magpahayag tayo ng buong puso, ng buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Pahayag natin. Ganyan po ang nangyari sa akin sapagkat ako'y nahumaling doon sa mga gawang sanlibutan. Nagpasalamat na lang ako sa Diyos sapagkat ayaw na talagang mapahamak ako. Kinausap ako ng banal na Espiritu upang muling tumayo sa aking pagkakadapa. Nadakadapa na naman sana ako doon sa mga gawang sanlibutan na yun eh. Kasi tuwang-tuwa na ako eh. Marami na nagpapalo eh. So salamat sa Diyos at itinuwid niya muli ako. So, pagyamanin natin, brothers and sisters, yung mga kaloob sa atin ng Espiritu. Kung sa pakikinig ng salita ng Diyos, makinig tayo. Sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kung sa pagtulong, tumulong tayo ng buong puso na walang pagsisisi. Marami kasing tumutulong eh. Nako, nahibigay ko pa doon sa pulubi yung pamasahe ko sana, kulang na yung pamasahe ko. Diba? Dapat huwag natin pagsisisihan kung ano man yung ating ginawa. Tulong kung ano man yung ginawa natin. Sapagkat hindi kalugod-lugod sa Diyos na hindi nanggagaling sa loob natin, dapat kusang loob natin. Matuwa tayo dahil tayo'y nakatulong sa ating kapwa. Ayan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Kasi marami sa atin tumutulong. Ganon din ako nung ako'y nasa sanlibutan. Pakitang tao. Makakita ako ng hindi makalakad, bibigyan ko. Titingnan ko yung pamasahe, kulang na pala. Or wala na akong matitira doon sa wallet. So ganyan, brothers and sisters. Dapat magbigay tayo yung kusang loob galing sa puso, yung hindi natin pinagsisihan. Marami tumulong. Nako, hindi ko na sana tinulungan yun. Yabang-yabang. Ba't ka pa tumulong? Pakitang tao. Ganyan naman tayo, brothers and sisters. Pretending. Nag-pretend lagi na tayo'y matuwid na tao. But deep inside natin, puno ng agiw ang ating puso. Dapat tumulong tayo, yung hindi tayo magsisisi. Sapagkat yan ang kalugod-lugod sa Diyos. Hindi, tutulong tayo. Sana hindi ko na tinulungan yun, yabang-yabang pala noon. Instead na magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa lakas natin na tayo'y nakatulong sa ating kapwa. Hindi, magsisisi tayo eh. Sana, sabi niya, hindi na sana ako nagpakitang tao pa. Hindi na sana ako nahirapan. Ganyan eh, puro sana, dalawa ang uso ko. Ganyan lagi tayo eh. Hindi. Papatawa lang ako, brothers and sisters.
Sundin natin, brothers and sisters, kung ano yung natutunan sa atin, ano natututunan natin, kung ano ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu, sapagkat meron tayong kaloob ng banal na Espiritu kung sa pangangaral, kung sa pagtuturo, kung sa pagpapahayag, or sa pagpapaliwanag nito, or sa paglilimos. Gawin natin ng may katapatan, gawin natin ng buong puso, nakasama yung puso. Isipin natin na parang ang Panginoong Hesus ang ating tinutulungan, sapagkat anong sabi ng Panginoong Hesus? Ano man ang ginawa ninyo sa pinakamaliit na ito na nananalig sa akin, ay sa akin ninyo ginawa. So ano mang gawin natin, lahat ng bagay na gawin natin sa ating kapwa ng buong puso natin na hindi natin pagsisisihan, yan po ay ginagawa natin sa Panginoong Hesus. Hindi po dapat gumawa tayo hindi para maparangalan tayo, para mapapurihan tayo, sapagkat sa Diyos lang ang papuri dapat inuukol. Gumawa tayo ng taos-puso, yan po ang kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat yan po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Hindi yung nagpipretend tayo na matuwid tayo sa harapan ng mga tao. Pagtalikod hindi ko na sana ibigay ko lang pamasay. Di ba? Dapat taos-puso, yung nanggagaling sa kalooban natin, talagang pusang ipinagkakaloob natin, na wala kang parang wala lang, parang masaya ka na nakatulong ka. Ganyan po, napakasarap ng pakiramdam nang wala kang inaalala yung hindi ka nagsisisi, na bakit ginawa ko pa yun, napakasaya, napakaganda, napakagaan ng pakiramdam natin. Kung nasubukan na ninyo yan. Ako nasusubukan ko na yan, brothers and sisters yung tumulong na hindi ka maghihintay ng anumang kapalit. Minsan nga, yung may mga tao na talagang walang kakayahan, maghahanap ako niyan, halimbawa pagkain, maghahanap ako ng mabibilhan para mabigyan ko lamang siya. Hindi upang parangalan ako, hindi upang para magyabang ako, kung hindi nanggaling sa puso ko. Napakagaang, napakasarap ang pakiramdam na ang pagtulong natin ay mula sa puso natin. Wala tayong pinagsisihan. So tingnan natin, brothers and sisters, dito sa unang Korinto chapter 14 verse 1, 3 hanggang 5. Ang kaloob ng banal na Espiritu. Pakinggan po ninyo, brothers and sisters, para matututin tayo sa mga mabuting balita ng Panginoong Hesus. Upang sa ganun, pare-pareho tayong magkamit ng gantimpala sa kanyang pagbabalik, sapagkat hahatulan tayo noon ng Panginoon sa pagbabalik niya sa huling araw. Doon natin tatanggapin. Makamtan man natin, brothers and sisters, yung mga minimithi natin dito na makasanlibutan, makamtan man natin dito sa sanlibutan ito, makapang-api man tayo ng ating kapwa. Walang saysay yun, brothers and sisters, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos. Hahatulan tayo pagdating ng huling araw ng paghuhukom, sapagkat haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Kaya mag-ipon na tayo ng mga gandang gawa. Dahil pagka hindi magawa, nag-ipon tayo ng hindi magagandang gawa, yan ang ihahatol sa atin. Pagdating ng panahon, hindi rin maganda ang hatol sa atin. Ngunit kung magaganda ang ating mga gawa, magaganda ang ating mga pinapalit, mga salita, ang sinasabi natin, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, hindi yung kayamanan ng sanlibutan, ay maganda rin ang gantimpalang tatanggapin natin pagdating ng panahon. Kasi pansamantala lang tayo dito sa sanlibutan ito, brothers and sisters, para lang tayong naglalakbay, ika nga. Parang lang tayo, dumadaan lang dito. Pasalamat tayo sa Diyos at binigyan tayo ng buhay na makapanahan sa mga ganitong lugar.
Kaya nga lang, marami talagang pagsubok sapagkat ito yung lugar ng dyablo. Marami lang mga pagsubok. Ang kailangan lang natin maging matatag, maging matalino, katulad ng ahas, maging matapat, katulad ng kalapati. Maging matapat tayo sa gawain natin. Maging matapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Hindi yung pakitang tao lamang, hindi yung pretending or nagpipretend tayo na para papurihan tayo or hangaan tayo ng sanlibutan. Huwag na natin gagawin yan, brothers and sisters, sapagkat dito lang yan. Dapat pakamithiin natin yung parangal sa atin ng Diyos. Yung gantimpala sa atin ng Diyos. Ayan ang pakamithiin natin. Kasi ang mga papuri na yan dito sa libutan, hanggang dito lang yan. Pag namatay tayo, wala na yan eh. Hindi na natin madadala yan. Bagkos ang parusa ang ating madadala. Kung anong ginawa natin dito sa sanlibutan ito, doon tayo sa Hades. Kung masamang ginawa natin, doon tayo sa Hades. Sapagkat yun yung unang parusa na atin tatamasahin sa Hades. Doon may apoy na doon, mainit na doon ng konti. Pero maghihirap ka pa rin doon. Kaya kung medyo matuwid tayo, kung tayo ay matuwid, maganda yung ating mga ginagawa sa sanlibutan ito. Kapag tayo yung namatay, doon tayo sa paradise. Anong sabi ng Panginoong Jesus doon sa makasalanan na nakapako, nakasabay niya, doon sa kanan? Panginoon, kapag ikay naghahari na, alalahanin mo ako. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. So doon tayo sa paraiso. For the meantime, habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, kung tayo ay papanaw na ng maaga-aga, doon tayo sa paraiso kung tayo ay matuwid. Aaliwin tayo doon. Pupunasan yung mga luha natin na nakamtan sa gawa ng sanlibutan ito. So mamili lang tayo, doon tayo sa paradise o doon tayo sa Hades. Sa bagay, magkatunog pagka may S So doon ako sa paraiso. So narito po, brothers and sisters, ang mga kaloob ng Espiritu sa unang Korinto chapter 14 verse 1, 3 hanggang 5. Ang pag-ibig kung gayon ang inyong pakamithiin, naisin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ayan po, brothers and sisters. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya. Gayon may nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, yaon namang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya. Ayan po, kapag tayo ay nagpapahayag, brothers and sisters, ng salita ng Diyos, ito po ay sa tao tayo na ikipag-usap upang tumibay ang ating pananampalataya at magkaroon tayo ng lakas ng loob. Ayan po ang sabi niya, kanilang pananampalataya, ikalalakas ng loob at ikaaliw. So ayan po, brothers and sisters, dito sa 5, sabi niya,
Ibig ko sana kayong lahat ay magsalita sa iba't ibang wika, ngunit higit na ibig kong kayo'y makapagpahayag ng salita ng Diyos. Higit na mahalaga ang magpahayag ng salita ng Diyos kaysa makapagsalita sa iba't ibang wika, maliban na lamang kung ipaliliwanag niya ang kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng Iglesia ng Diyos. So ang sabi ni Apostol San Pablo, mas mainam pa, ang sabi niya doon sa sulat sa mga taga-Korinto, mas mainam pa na tayo'y makapagpahayag ng salita ng Diyos upang nang sa ganun para sa ikatitibay ng ating pananampalataya at kalalakas ng loob natin, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at nakakapagpalakas ng loob kapag ito'y binabasa natin. So yan po ang nais ni Apostol San Pablo doon sa mga taga-Korinto. So yan po yung kaloob ng banal na Espiritu. Yan po ang laging tinuturo. Dapat nating gawin, patnubay sa ating buhay ang banal na Espiritu. Sapagkat kung walang gumagabay sa atin, hindi tayo papatnubayan ng banal na Espiritu, tayo'y maliligaw kung saan-saan tayo mapapadpad. Kung walang mag-guide sa atin, ika nga kung sa barko walang timon, sapagkat ang barko may timon yun yung nagdadala ng hangin kumukuha ng hangin para matangay yung barko kung saan siya papunta. Yan yung tinatawag na timon. Basta yun, timon yun. Kung wala tayo noon, yung Espiritu Santo sa atin, wala kung saan-saan tayo hanggang sasadsad tayo sa pulo na maraming doon, tawag nito, asong gubat na lalapa sa atin. So yan po, kaya patnubay ng Espiritu Santo. So tingnan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ng Galatia chapter 5 verse 16 hanggang 26. Pakinggan po natin. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Ayan po, ang pita ng laman. Sapagkat ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Sapagkat ang kautusan, brothers and sisters, ay ang po dito ay kamatayan, kasalanan. Sapagkat kung walang kautusan, walang kasalanan. Hindi mananatili ang kasalanan kung walang kautusan. Yan po, brothers and sisters, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ayan po, pakinggan po natin. Pangangalon niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit,
paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Marami po sa atin ito. Pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi. Gagawa ng kung ano-anong chismis para siraan yung kapatid, yung kapwa. So anong makukuha natin doon, brothers and sisters, kung makasira man tayo ng ating kapwa? Madadala ba natin sa pupuntahan natin yan sa huling hantungan, sa huling buhay natin? Hindi. Kaparusahan ng kahantungan natin, brothers and sisters. Pagkakabahabahagi. Ganun din, gagawa ka rin ng mga kwento ng walang kabuluhan para masiraan mo lang ang tao. Pagkakampi-kampi. Kahit na mali, mapagtakpan mo lamang kapagkat kaibigan ko ito kapatid ko ito na kahit na ginagawa na natin na para na tayong niloloko na natin ang ating sarili sa pagsisinungaling, naandun pa rin. Sapagkat nariyan na pagkakampi-kampi. Sino ikang kakampihan ko? Ibang tao? Mas mainam pa tayo, mas mainam pa, brothers and sisters, kung kampihan natin ang ibang tao, kung ito'y kanyang ikalalakas ng loob. Kung siya ay mahina, dapat nating tulungan, dapat nating kampihan. Lalo na kung mga inosente. Di ba? Ikakampihan mo nga yung kapatid mo nga. Ikasalanan naman yung ginawa. Anong natanggap natin nun sa Diyos? Wala. Matatanggap mo lang nun, papuri sa Kanya. Salamat kapatid ha, hindi mo ako pinabayaan. Sa Diyos, pasasalamatan ka ba noon? Pupurihin ka ba ng Diyos na magandang ginawa mo? Na pinagtatakpan mo yung kasamaan ng kapatid mo? Hindi, brothers and sisters. Dito, masaya tayo kasi papupurihan tayo ng ating kapatid na kahit na mali yung ginawa natin Kasi kinampihan natin siya Ganyan ang sanlibutan, brothers and sisters. Kung wala pa sa atin ang banal na espiritu. Nananahan pa tayo sa pita ng laman. Ayan po, pagkakampi-kampi, pagbabahagi-bahagi. Hindi po masamang kampihan natin ng kapatid kung ito'y nasasama. Kalugod-lugod sa Diyos yun. Pero kung mali naman ang ginagawa, kakampihan natin mas tama naman yung ginawa ng isa. Kakampihan natin yung mali. Di, anong nagawa natin na mabuti doon sa ating sarili? Papupurihan ka lang ng kapatid mo. Upapurihan ka lang ng anak mo. Sa Diyos. Ang tanong doon sa Diyos, papupurihan ka ba? Pararangalan ka ba ng Diyos? Hindi. Dahil kasalanan niya, pinagtakpan mo Kaya hindi porket pinasalamatan tayo ng ating kapwa, na nakagawa tayo ng mabuti, kahit na masama yung ginagawa, kada natin mabuti na sa Diyos yun. Hindi, brothers and sisters. Sapagkat ang kalugod-lugod sa Diyos ay yung tulungan natin, yung mga taong walang kakayahan, yung mga taong inosente. Hindi yung makalusot ka lang kung ano-ano nang kasinungalingang gagawin natin. Masaya ka. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, sa aba ninyong humahalakhak ngayon, sapagkat tatangis kayo. Sa aba ninyong mahihirap, sapagkat nagtamasa na kayo ng kayamanan dito sa lupa. Di ba? Kala natin okay na tayo sa Diyos Sa kapatid mo lang or sa atin lang mga kaibigan. Pinasalamatan natin kasi pinagtanggol natin kahit na mali Pero kung nasa Panginoon ka na, hindi mo dapat gawin yan. Pagkos, ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Ilantad ninyo ang kanilang kasamaan. Di ba, brothers and sisters? Kala natin okay na Kasi
Pinapurihan na tayo eh. Ang tanong, ang Diyos, papapurihan ka ba? Pararangalan ka ba? Hindi. Dapat kung ano yung gawa ng Diyos, yun ang gawin natin. Sapagkat ang papuri, sabi nga, hamakin man tayo sa lahat ng tao dito sa sanlibutan ito. Sa Diyos, siya ang magpaparangal. Tatanggap tayo ng corona pagdating ng huling araw. Yan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Nasaan na ba tayo? Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Tapos na ito, pangangalunya, karim-marim na kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, panibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Ayan po, napakinggan ninyo brothers and sisters, kung anong tatanggapin natin. Kung tatanggapin ba tayo ng Diyos. Diba? So, hindi lahat. Ano ang sabi? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, ay sabi, ito po, anong sabi dito? Sa 23, subalit ang bunga ng Espiritu, ayan po, ang itinudulot o tinuturo sa atin ang banal na Espiritu. Kaya malalaman natin, brothers and sisters, na sumasa atin yung banal na Espiritu sapagkat subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Meron bang katapatan na magsisinungaling ka, maliit na bagay lang? Sabihin mo na ng totoo. Bahala na sila kung anong sabihin. Basta ang importante doon, malinis yung konsensya natin. Hindi tayo usigin ng budhi natin. Maging maliit man niya, maging malaki, sabihin ang katotohanan. Parang naalala ko tuloy noon, brothers and sisters, may dalawang magkapatid sa probinsya, yung bata, isa yung panganay at saka yung pangalawa. Sa probinsya kasi merong tuka-tuka sa paghuhugas ng plato, sa pagsasaing, ganyan. Itong dalawang ito tinukahan ng kanilang 27 ng kanilang magulang. O sa ganito sa araw, ito si ganito si panganay ang maghuhugas. Ito naman si bunso sa gabi. Umalis ngayon yung magulang nila. Hindi sinasadya nitong bunso na ito, nabaton niya yung alagang manok ng kanyang mga magulang at namatay. Ngayon, natakot itong bunso. Sinamantala ngayon ng panganay. Sinamantala niya yung nangyari na namatay yung manok sa pagbato ng bunso na tinamaan kasi. Ngayon, sabi ng panganay, ganito na lang gawin natin para hindi ka pagalitan ng magulang natin. Ikaw na maghuhugas yung gabi at saka araw. Ikaw na yung maghuhugas, sabi ng ganon. Para hindi ka mapalo ng ating magulang. Pumayag itong bunso, siyempre ayaw niya mapagalitan siya. Ay ganon talaga eh. Pumayag siya na siya yung tagahugas na ng mga plato, gabi at araw at gabi. So, siya na naghuhugas. Hindi pinapansin ng mga magulang nung una. Ngunit nung malaon na napansin nung ina, ang sabi niya, bakit bunso, tila yata ikaw na lang yung naghuhugas at yung araw?
Yung instead na yung ate mo, yung maghuhugas pagdating ng araw. Bakit ikaw pa rin, di ba? Ikaw rin din sa gabi. Eh, hindi ngayon makaimik yung bata, di napagdesisyonan niya ngayon. Para napag-isip-isip niya, kung mananatili akong magsisinungaling nito, mananatili akong alipin habang buhay, kung hindi ako babangon, kung hindi ako maninindigan, kung hindi ako magpakatotoo, kung magsisinungaling ako. So ang ginawa, nagdesisyon yung bata na sabihin, mangyari, sabi ng ganon, ina, sa aming paglalaro, tinamaan ko yung manok natin, namatay. Sinamantala ni ate ang pagkakataon para hindi raw ninyo ako pagalitan, hindi raw ninyo ako paluin. Ganon ang desisyon na ginawa ni ate, na ako na maghuhugas ng mga plato dating ng umaga hanggang sa gabi. Namatay ko yung manok nung naglalaro kami na tinamaan ng bato. Ano ang sabi, brothers and sisters, nung magulang? Yun lang kaliit-liit na bagay, hindi mo sinabi ang katotohanan. Di sana noong pa nagawa na ng solusyon yan. Bakit ka nagpapakahirap? Dahil sa maliit na bagay, nagsinungaling ka. Ayan, naparusahan ka tuloy. So ganyan po tayo dapat. Hindi po dapat tayo na magsisinungaling, maliit na bagay, malaking bagay. Sabihin natin ang katotohanan sapagkat ang Diyos laging nakahanda sa ating umunawa. Uunawain tayo. Nakahanda ang kamay ng Diyos na abutin niya ang kamay natin. Kung tayo ay magbabalik at magsisisi, magbabalik loob sa Kanya at tatalikdan natin ang ating mga kasalanan. Hindi na tayo maaalipin ng mga kasalanan. Katulad ng bata, naalipin siya doon sa paghuhugas dahil sa pagsisinungaling. Ayaw niyang sabihin doon sa magulang niya. Sinamantala naman ng panganay dahil wala nga naman siyang gagawin. Dahil yung bunso